God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at kayo po ay nakikinig ng Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? Malapit na po tayong matapos. Tayo po ay nasa chapter 4. And I believe ito po yung pangalawa sa huling episode na inyo pong mapapanood. At I want you na bantayan nyo po yung pagwawakas natin. Ang ating pong pag-uusapan sa episode na ito ay may pamagat na Through Christ o sa pamamagitan ni Kristo. Hinango po natin ito mula sa Philippians chapter 4, verse 13 up to verse 17. Kagaya po na sinabi ko, malapit na po tayong matapos. Pinag-aaralan po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kanyang naging partners para po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Noong nakaraan ay may nabanggit po tayong mga pangalan ng tao na naging kamanggagawa niya sa Ebanghelyo katulad ni Clemente. I hope natatandaan niyo po ito. Na pinaniniwalaang naging bishop po ito ng Roma. Ito po yung kasama niyang gumagawa sa pagpapalaganap ng gospel. At marami pa pong iba. Subalit kaiba po itong mga taga-suporta sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng financial help. Ang tawag natin dito ay partners. Ito po yung mga Kristiyano na taga-Philippians na patuloy pong nagpadala ng kanilang financial support kay Paul saan man ito pumunta. Nagkaroon sila ng special relationship with Paul. Kaya po si Pablo sa liham na ito ay nagbukas ng kanyang saloobin, ng kanyang puso na totoo namang naliligayahan siya para sa mga taga-Pilipos. Dito po sa maikling liham na ito ay 16 niyang naisulat ang patungkol sa salitang joy and rejoicing. Kaya naman, ang epistle po na ito was called the Joyous Epistle. Ang liham din pong ito ay nagtataglay ng napakaraming pangako na marami pong mga Christians ang umaangkin nito para sa kanilang mga buhay at palagi ang nating naririnig na ginagamit upang magbigay ng kalakasan o encouragement sa mga kapatiran nating mga Kristiyano din. And maganda po ito. Kagaya po ng verse na pasisimulan natin ngayon dito po sa episode natin ngayong linggo. Tingnan niyo po ito, Philippians chapter 4 verse 13. Ang sabi po ni Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito po ay mas common na naririnig nyo sa wikang Ingles. Philippians chapter 4 verse 13 mula po sa King James Version, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen. At I bet you, marami po talagang nag-aangkin ng verse na ito. At marami pong ito yung kanilang personal na memory verse na ginagamit. Marami pong gumagamit ng verse na ito na para bang motivational verse. It is not a correct use of this verse to express that we can do everything. Period. Hindi po ganun. Ang sabi ni Pablo dito ay he could do anything through Christ. Sa pamamagitan po ni Kristo. And that is radically different kaysa sa mga paraang ginagamit ito ng maraming tao. Alam niyo po, pag ni-recognize niyo si Kristo na nasa inyo, then kaya niyo ring sabihin, katulad ni Pablo, that I can do all things through Christ who gives me strength. Sa kabuuan, ang pinatutungkulan po ni Pablo ay ang pagharap at ang pagdeal sa mga kakapusan o kawalan at kahirapan
na nararanasan niya sa loob ng kanyang pagmiministeryo. Kung natatandaan niyo po, sabi niya, natutunan ko maging kontento kahit ako man ay busog, kahit ako man ay gutom. Meron man ako o wala, natutunan ko ang sikreto sa mga bagay nito. So ito po yung context na pinag-uusapan ni Pablo, ang mga nararanasan niya, maging ito man ay kahirapan, kawalan o kakapusan, sa loob ng kanyang pagmiministeryo, na sa pamamagitan ni Kristo ay kaya niyang lampasan ang mga ito. Kaya niyang ma-overcome all the adversity that came his way. But it is very good to know that the same power that sustains us through hardships ng buhay is the same power that also enables us to do all things that the Lord leads us to do. Pareho lamang po itong kapangyarihan na ito. At ito po ay sa pamamagitan ni Kristo. It is only through Christ. Ito po yung title ng ating episode ngayon eh. Nang lahat ng bagay ay sa pamamagitan ni Kristo. We are not self-sufficient. At ang Lord ay hindi lamang basta ginagawa ito para sa atin. Si Kristo po ang gumagawa nito sa pamamagitan natin. And we are partners with the Lord. Kamanggagawa po tayo ng Panginoon. And when we allow our lives and ourselves na magamit ng Diyos sa Kanya pong naisin dito sa mundong ito, tayo po ay nagiging partners niya at nagagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. All of our ability in Christian life is found in Christ. It is not our ability that makes us strong, but our availability through Christ that enables us. Sabi po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang G, sabi niya, for when I am weak, then I am strong. Tingnan niyo po, na-recognize ni Pablo na sa gitna ng kanyang kahinaan, din nagiging malakas siya dahil po kay Kristo na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Kapag mahina ka sa laman at ni-recognize mong hindi mo to kaya sa iyong sarili, then mararanasan mo ang kalakasan ni Kristo at magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Ang ibig sabihin po ni Pablo ay kapag kinilala niya ang kanyang inability, kaya siya nakakapagtiwala sa Panginoon, then ang kakayanan ni Lord ang siyang dumadaloy sa pamamagitan niya. We can do all things through Christ na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Huwag niyo po itong kakalimutan na ang lahat ng bagay sa ating buhay Kristiyano ay sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay sa atin. Ang ating pong buhay ay hindi na natin ikinabubuhay ngayon. Ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon ay sa pamamagitan ni Kristo. Huwag niyo po itong kakalimutan. Pilipos Kapitulo 4, talatang 14, ituloy po natin, gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Kasasabi lamang po ni Paul that whatever circumstances ang kanyang dinaanan ay natutunan niyang maging content. He was content. At agad-agad ay kanya rin namang idinagdag na itong mga Philippians had done the right thing in giving toward his needs. May pangangailangan si Pablo, kontento siya kahit anumang sitwasyon ng kanyang buhay, pero may nag-abot sa kanya ng tulong at dito po siya nagpapasalamat. Alam niyo po kasi, it is admirable para sa atin kung kaya nating batahin, kung kaya nating tiisin ang mga kahirapang dumarating sa ating buhay. But it is also admirable na kapag may nag-aalok sa atin ng tulong, ay maging man enough tayo na tanggapin natin ito. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 17, kung ang sino man ay may mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakita niya ang kaniyang kapatid na may pangangailangan at ipagkait sa kanya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Questionable po yun, na ang pag-ibig ni Lord ay nasa iyo, samantalang may nakikita kang nangangailangan at hindi mo siya tinutulungan.
It is godly to give to those in need. And especially po sa mga nagmi-minister sa atin who had been a blessing sa inyo. Alam niyo po ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 6? Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Tuloy po natin. Philippians chapter 4 verse 15. At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. This is a strong statement na ibinigay po ni Pablo. Alam niyo po mga taga-Pilipos, sila po yung biggest givers na meron si Pablo. Hindi lamang nila sinuportahan si Pablo noong naroon siya sa kanilang lugar sa Pilipay, nagpadala din po sila ng financial support sa kanya ng 2 beses noong siya po ay nasa Thessalonica, nung lumipat po siya sa Thessalonica. Paul was saying that the Philippians were the only group who gave to him after he left that area. Walang ibang church na kaniyang pinasimulan ang nagawa ang gayon. At kung isasama po natin ang pagkakataong ito na kung saan si Pablo ay nagpapasalamat sa mga taga-Pilipos, then, makikita natin na pangatlo na po itong pagkakataon na ito. That the Philippians sent special offerings to Paul 3 times. Ito po yung nalalaman natin. Ito po yung punto ni Pablo na ang thoughtfulness ng mga taga-Pilipos sa kanya at sa ebanghelyo na kanyang pinapahayag ang nakapagpalapit ng kanyang puso sa kanila at nagtulak kay Pablo upang isulat niya ang liham na ito para sa mga taga-Pilipos. Ngayon, si Pablo ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa mga taga-Pilipos. Ngunit sa aking palagay, in Paul doing this, he revealed one of the saddest things in his life. Nagbubukas po siya ng puso. Out of all the places that he had been, only one group of people, Philippians lamang po, only one group of people ever supported him after he left that area. Tingnan niyo po ito. This was a man who suffered as no one else did. Just so others could hear the gospel, the good news, at sila po ay maligtas. Inilatag niya at inilaan niya ang kanyang buhay para sa kanila. At majority po ng mga tao ay tumanggap mula kay Pablo sa ibinibigay at pinapahayag po ni Pablo, but did not honor the one who brought these truths to them. Hindi po ito magandang pangyayari. At huwag sana itong mangyari sa mga tapat na tagapagturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Filipos Kapitulo 4, talatang 16. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So, tingnan niyo po ito, 2 beses po. Ang Thessalonica po kasi ay about 160 kilometers from Philippi at 2 beses nga pong nakapagpadala ng tulong pinansyal ang mga taga-Pilipos sa kanya while he was there. Sundan po natin, Philippians chapter 4 verse 17. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Yung po yung naisin ni Pablo, he's not after the gift. He's after the account po nila na mag-prosper, na madagdagan, mag-multiply para po sa kanilang kapakanan. Sigurado po tayo na sa mga pangungusap ni Pablo na siya ay nasisihan na sa mga Philippians na nagpapadala po ng financial help sa kanya. At maliban na siya ay kanilang ma-misunderstand, he gave them the real reason that he was so blessed. Hindi dahil siya ay nag-uumapaw. Alam niyo po, bago pa siya tumanggap ng tulong mula sa kanila, ay sinabi na niyang natutunan niyang maging kontento.
Ang tunay na dahilan ay alam niyang ang kanilang pagbibigay ay makapagdadala ng bunga para sa mga taga-Pilipos. He knew this would produce spiritual fruit that would abound sa kanila pong account. And it will be good, and it would be good for them. It was good for them sa mga taga-Pilipos. Alam niyo po, nangangahulugan ito na meron pong spiritual accounts na being kept of our deeds. Listahan po ng mabubuting gawa. Alam niyo po, may kinalaman po ito sa nauna nating pinag-usapan patungkol sa aklat po na iniingatan ng Panginoon na naglalaman ng ating mga gawa, na bubuksan at babasahin sa atin pag tayo po ay humarap sa Kanya ng mukhaan. Tingnan niyo po ito sa Revelation chapter 20 verse 12, Pahayag kapitulo 20 talatang 12. Ito po ang sabi, "At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat." Alam niyo po, ang godly giving o pagbibigay para sa Ebanghelyo, yung pagbibigay na tama ang motibo sa puso, it makes deposit into this account. Kaya nga po, importante na makita natin na sa ating pagbibigay, ang perang lumalabas mula sa atin ay naidideposit sa ating spiritual accounts. Those deposits go into our future, where they grow and where they multiply. Tandaan natin na kapag tayo ay nagbigay, ay hindi lamang ito 1-to-1 ratio. Ang Panginoon ay nagbibigay ng 100-fold interest sa mga kaloob natin na ibinibigay po natin sa pananampalataya. Dito naman tapat ang Diyos. Marami pong mga ministers, marami pong mga pastor ay hindi po kumukuha at hindi po nag-e-encourage na tumanggap ng offerings. Because sa palagay nila, ito po ay isang selfish na aksyon at pagkilos. And they did not want na maipromote nila ang kanilang sarili. Medyo hesitant po sila kapag po sila ay tumatayo para kumuha ng offering. Pero alam niyo po, kapag tayo po ay tumanggap ng offering in a correct way, ang benepisyo po nito ay tungo sa mga taong nagbibigay nito. Kapag hindi po tayo tumanggap ng offering, nagagawan po natin ng disadvantage ang mga tao. I want you to look at this. 2 Corinthians chapter 12 verse 13. Sabi po ni Pablo, "Sapagkat sa ano kayo naging huli sa ibang mga iglesia, maliban sa ako'y hindi naging pasanin ninyo. Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito." The only thing na hindi ginawa ni Pablo sa church ng Corinto na ginawa niya sa ibang mga churches ay ang maging pabigat o burdensome by requesting financial support from them. At dito ay nagsasalita siya na parang nagdulot ito ng pinsala sa mga taga-Korinto. Kaya't hinihiling niya sa kanila na siya ay patawarin sa pagkakamaling ito. Ang sabi niya, "Patawarin ninyo ako sa pagkakamaling ito." Kapag hindi po tayo tumanggap ng offering sa pagpapahayag natin ng Ebanghelyo, ginagawan natin ng disadvantage ang mga taong nakikinig ng Ebanghelyo. Itutuloy po natin ang temang ito. Tutuloy po natin ang ating pinag-uusapan. At sa susunod na episode ay abangan po natin ang pagwawakas ni Pablo sa liham niyang ito sa mga taga-Pilipos. And I'm telling you, it is quite exciting. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. At ako po ay nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!